guys! Welcome back to my channel. So it's our last day dito sa Gyeongju. Diba? Ito sa short but fun and really relaxing trip. No? I really love Gyeongju. Ngayon naman guys, lilipat na tayo papuntang Daegu. So Daegu is the 4th largest city in Korea. First, the largest is Seoul, of course. Next is Busan. Third is Incheon. And fourth is Daegu. But I'm not really sure kung mag-vlog ako or mag-explore ako sa Daegu guys kasi parang rest day ko ang Daegu. Although magstay ako ng 2 nights doon, 2 nights and 3 days, pero marami kasi akong work na kailangan gawin. Kasi it's Klook's 10th birthday. So since top 18 pala tayo guys, top 18 tayo last month sa Klook. So isa tayo sa mga napili para gumawa ng content for Klook's 10th birthday. Kailangan ko rin planuhin yung gagawin ko sa Seoul kasi babalik ako ng Seoul for 4 days. Wala pa ako itinerary. So kailangan ko mag-check. Although meron ako mga top of my mind pero I need to do more research. So maybe ang Daegu natin is relax lang, feel lang natin yung city. And parang gusto ko ulit mag-jjilbang. Gusto ko ulit mag-try ng spa sa Daegu, no? Nakaka-relax din yung kanilang mga spa dito sa Korea. So let's see kung anong gagawin natin sa Daegu. But for now, tara mag-travel muna tayo. From my hostel, the Blue Boat Hostel, ito, pupunta tayo sa Gyeongju Intercity Bus Terminal. Pwede kayo mag-bus pero hindi naman ako nagmamadali again. Mag-walk na lang ako. Probably mga 15 to 20 minutes ulit na lakad. But let's go. Here's my luggage. And I'll see you at the bus station. Bye! Magbabay na tayo sa Gyeongju. Bye, Gyeongju! And guys, after 15 to 20 minutes of walking, medyo mainit, nakarating na tayo dito sa Gyeongju Bus Terminal. So, magtatanong tayo ng bus papuntang Daegu. Actually, pwede kayo mag-train. Yung train din na yung parang Seoul to Busan na train. Anong tawag sa train na yan? KTEX, Korean... Basta yun, parang Korean bullet train. Pwede kayo mag-ganon. Pero magbubus na lang ako kasi 1 hour lang din naman yung biyahe ng bus and mas mura ang bus. Hindi naman ako nagmamadali so magbus na lang tayo. Magtanong tayo. Check tayo ng mga schedule. Incheon. Ayan. From dito sa Gyeongju, pwede na kayo mag-Incheon. So pwede na kayo mag-Seoul siguro, no? Gwangwon, Yonyang. Pero magtanong na lang ako. Ay, meron yata dito. Self-serve. Pwede bang credit card dito? Try natin kung makakabili tayo ng ticket. English. Ticketing. On-site kasi wala naman tayong reservation. We are going to Daegu. Daegu North. Oh my gosh. Dongdaegu? Hindi ko alam. Merong Dongdaegu, merong Daegu North. Hindi ko alam. Ito na lang. Dongdaegu na lang. 8,000 won lang guys. Mga 320, ganon. Sige, confirm natin. Sure ba akong Dongdaegu? Wait, isi-search ko lang kung saan malapit yung hotel ko. If Dongdaegu ba or Daegu North. Yung bag ko, iniwan ko lang dun. Agod. So yun guys, sinearch ko yung hotel ko kung saan mas malapit. Mas malapit siya sa Dongdaegu Station than yung Daegu North. So let's proceed with Dongdaegu. English, ticketing on site, Dongdaegu. So ito yung mga pwede nyo puntahan. Seoul, ayan may Seoul, Incheon, Goyang. So pwede pala kayo mag-bus from Incheon to dito sa Gyeongju, no? Dongdaegu. Ito yung mga prices, 8 seat, 1 hour ride. Pero anong oras yung biyahe? Oh my gosh, ito 12. Merong 12 p.m. Ay, sakto. 11:50 na, oh. Merong 12. Sige. Merong 12:20, 12:40. Sige, igunan natin yung 12. Confirm. 1, okay. Confirm. 12 noon. Gyeongju to Dongdaegu. Okay. Magsisilip ako ng seat. Ito yung driver. Gusto niyo dito tayo sa malapit. Number 4. Ay, dito ako para wala akong katabi. Number 12. Ayan. Dito kasi isa, dito may katabi. Please remove your credit card from the reader, then this is processed. Ayan. Ang galing, no? Credit card. Cashless na tayo sa Korea lagi. We got our ticket. So, departure is na 12. Platform number 9.
Okay, let's wait. Saan yung platform number 9? Guys, platform number 5, 6. Ayan, kakadating lang nung 9. Dongdaegu. Pwede na? Ba't ako lang yung pasahero ba? Wait lang. Dongdaegu ba to? Okay, so nakasakay na ako sa bus. So, currently 11:59. And, ay, wala na pala. Ay, 12 na. Saktong-sakto. Pagka 12, umalis agad yung bus yan. Umaandar na kami. So, 1 hour daw yung biyahe. Puntang Daegu. Let's go! Bye-bye, Gyeongju! Bye-bye na tayo sa Gyeongju. And see you after 1 hour. So yun guys, nakarating na tayo dito sa Daegu City. Mabilis lang yung bus, wala siyang 1 hour, parang 50 minutes lang. Mabilis yung biyahe, no? So, ano bang gagawin muna? Magla-lunch ba muna tayo? Kasi it's currently 12:50. So, siguro mga alas 2 pa yung check-in ng hotel ko. May 1 hour pa tayo. Mag-lunch na lang muna tayo para pagdating natin sa hotel, diretso na tayo, check-in. Nasaan ba ako? Wait lang, check ko lang yung mapa kung nasaan na ako banda. Daegu. Ay, may Daegu Aquarium dito. Oh. Malapit lang ako sa Daegu Aquarium. Dun sa loob. Daegu Marriott. Tara, pasok ka muna tayo sa loob. Maghanap na lang ako ng kahit anong makakainan dyan sa may loob. Then, dyan nag-stop yung bus. Then, pasok na lang tayo sa loob kung anong meron dyan sa loob. May nakakita ako sa mapa, Daegu Aquarium. And, pumasok na lang ako sa may bus station, guys. Check natin sa may second floor. Kung meron tayong makakainan sa second floor. Ang social lang ano nila no bus station. Pero meron na naman tayo sa PTEX, di ba? Ay makabitenyo, sure. So ay PTEX. Ayan guys. So ay. Ang pogi. Alam may sushi dito. Ay shucks. Ayan o, parang mura lang 9,000 lang. From 12,000 daw, naging 9,000 na lang. Magkano lang yun? 180, 360 pesos. Ayan o, 360 pesos lang daw to. Not bad, no? Parang sarap ng mga sushi nila. Check natin yung presyo. Medyo mahal pala. Hanap pa tayo ng iba. Hanap pa tayo ng iba natin makakain. Pogi ng mga taga Daegu ah. Holy's Coffee. Ah, connected na siya sa Shenzhen Sigai. Ayan no, yung bus station lang connected na siya sa mall na Shinsegae. Ayan, pwede ka lang dumaan dyan. Meron din sila mga ganito. 13.9 lang. Hindi naman siguro dito, ano no, yung parang at least 2. Piling ko hindi naman required yung at least 2. Ayan, ay ito yung sinasabi ni Chan, di ba? Favorite ni Chan to. Naalala niyo pa si Chan? Raw beef daw ang favorite niyang Korean food. Try kaya natin tong raw beef. Try ba natin guys? Tara, try natin yung raw beef. Check natin. Alam, mas mura di. Huy, di hamak na mas mura ang raw beef dito. Di ba nagtitingin tayo sa, ano nga ba yung sa Seoul? Gwangan? Ay, Gwangshan? Ano yung night market sa Seoul yung pangalan? Yung Gwangshan night market. 21,000 won doon ang raw beef dito. Ati girl, 10,900 lang. Ang mumura ng pagkain dito sa Daegu. Tara, kain tayo dito. Ayan. So this is how you order. Mag-order tayo ng raw beef. Ito daw yun, di ba? Ito yung gusto ni Chan, raw beef. 11.9. Wala, hindi ko napindot yung English. Walang English. Yes? Yes ba yan? Ah, mag-ano ko lang card daw. Saan ba yung card dito, B? Ah, dito? Ah, dito. Ano ba? Ini-insert ba? Excuse me. Where did I insert the card? Ah, here. Sorry. Ayan. Guys, tawang-tawa ako. Hindi ko mahanap yung card slot. Ate, ang Boprox ko sa part na yun. Tapos parang yung owner, parang yung manager, parang nakatingin siya sa akin. Tapos parang nakikita niya, hirap na ako. Tapos nilapitan niya na ako. Pero in fairness dito sa Daegu, no? Okay lang kahit mag-isa ka. Maraming kumakain ng mag-isa. No? So, ang Daegu is solo traveler friendly, no? Hindi minimum of 2. Matatry na natin yung raw beef. Diba? Favorite daw ni Chanto yun. Ano kayong lasa nun? Raw beef. Pag ito talaga hindi masarap.
주문하신 음식 나왔습니다. The R. Guys, ang mura dito sa Daegu. Parang sa lahat ng napuntahan ko, Daegu yung pinakamura, no? Imagine, 11,000 lang to or 330 pesos. Sa Seoul, 1,000 pesos yung ganito. Tapos ano pa yun na parang nasa market lang, parang night market. Eh, ito restaurant, guys. Guys, restaurant. Tapos 300 pesos lang. And matitikman na natin ang raw beef. Or kasi bibimbap kasi ito, no? Yung sa night market yata parang buong raw beef. Ito kasi parang may kanin. But I like it better kasi ayoko naman ng puro beef lang, walang kanin, no? May kanin, ayan, bibimbap siya. Ay, gusto ko dito sa restaurant kasi ayun, may side dish pa rin kahit solo traveler ka. I love it. So happy. Take photo of this. Try natin, guys. Namumurahan talaga ako. Parang hindi ako sanay na ganito kamura sa Korea. No? Ang mura dito. Mahal na nga to kasi 11,000. Meron silang mga meal na 9,000 lang, no? 10,000. Yung soup nila is parang salty with some seaweeds. Haluin muna natin yung kimchi. Hindi nyo nakikita, sayang. Haluin ko lang, guys, ha? Oh my gosh. Raw beef? Masarap ba to? Tignan nyo nga, guys. I-judge nyo, guys, kung masarap itong raw beef natin. Let's go. Let's halo-halo everything. Raw beef bibimbap. Let's try it. Ready? Ready? Ready to try the raw beef? Damihan natin yung raw beef, ha? Ayun, medyo naluluto pala siya ng konti. Ayun. Medyo naluto ng konti. O lulutuin talaga siya dapat. Let's try. Ang sarap, guys. Pero kasi hindi lang sa raw beef. Ang sarap ng bibimbap talaga. Ang sarap ng flavor. Ang sarap. Hindi ko masyadong sure kung yung raw beef yung masarap o yung bibimbap itself. Pero yung raw beef, wala akong malasahan na parang raw flavor. Parang it's just a beef, a good beef, no? As ang ganda kasi. Ang dami kasi nangyayari o ang dami nilang kung ano-anong nakalagay. And parang without exaggeration, I feel like this is one of the most delicious bibimbap na na-try ko in my life. Sorry, baka makita si Kuya at magalit siya. Dito tayo. Ayan. Di ba? Ito super sarap. Super sarap ng bibimbap. Dilis. Ano yung sauce? Lagyan natin ng sauce. Mang konting anghang. Ten out of 10. Ang sarap. Na-happy ako. Hindi ko alam kung gutom na gutom ako. Fried dishes is also good. Kimchi. It's good. First meal in Daegu, pasabog. Pasabog yung sarap ng first meal in Daegu. I love it. I love it. Talaga. I highly recommend, guys. I'm not sure kung sa Daegu lang or baka ganoon din naman yung lasa sa ibang parts ng Korea, no? Yung raw beef na bibimbap. So good. Ang sarap. Hindi na ako nagsusapsik para mabilis na tayo makakain. Merong free water dun. Kukuha lang ako ng water, guys, ha? There's free water here.
Ito na naman tayo, nabobobo na naman ako. Ayun, ginagana lang siya. Actually guys, meron pa dito mga side dishes. Kung gusto niyo pa ng additional, free lang yan. Free side dish. Yan natin ng sauce para mas maanghang. Sarap. Sarap din ng kimchi nila. Hindi super asim, like balance lang, sakto lang. So guys, magka-connect lang pala, di ba? Ito yung Dongdaedo bus terminal yan. Tapos ito siya, nasa baba siya ng mall na Shinsegae. Yan, Shinsegae itong mall. Tapos dito lang din sa area, ito na yung Korail. Ito na yung train kung pupunta tayo sa Seoul, sa Busan, ganyan. Or kung nag-train kayo from Gyeongju, dito rin yata yung baba niya. Pero magkatapat lang pala sila ng bus station. Ayun o, dyan din tayo sasakay pag pauwi na tayo sa Seoul. So guys, welcome to Daegu, the third largest city. Ay, the fourth pala, sorry. The fourth largest city in Korea. Parang si Suga ng BTS, Suga BTS. Parang dito siya pinanganak sa Daegu. Tapos si Taeyong din, si V, na-mention niya na tumira siya sa Daegu nung bata siya. Or dito siya pinanganak sa Daegu. Tapos lumipat lang sila ng isa pang place bago siya naging BTS. So, this is the hometown of Suga and V. My God, si Baby V, my forever husband and forever love. Ayan. Pwedeng mag-bus going to my hotel, pero lakad na lang tayo. Dadalawang isip lang ako kasi mainit. Dito hindi mainit kasi natatakpan ng building. But on that side, di ba, majinit, oh. Pag mag-train daw kasi, 18 minutes. Pero feeling ko kaya siya matagal kasi because of the waiting time. And mag-walk din naman ng matagal eh, di ba? 8 plus 4. Kailangan ko rin mag-walk ng 12 minutes pag nag-train ako. Di mag-walk na lang ako ng isahan, no? Mga 20 minutes na walk. Are we gonna go? Or are we gonna proceed or what? Sige, proceed tayo. Let's go. Go, Daegu. Ang lawak ng station nila, no? Yung train station nila parang airport na. Tapos yung space dito, ayun, ang lawak ng space. Pwede na maging concert ground. Na, lakad tayo, mainit. Nangingitim ako sa kaka-travel imbis na dapat, di ba, pumuti ka kasi nasa Korea ka. Dapat magiging maputi ka. Parang mas nagiging maitim ako dito sa kakainit. Kakabilad natin sa init. Pero sige lang, marami tayong nakain eh. We need some exercise. Let's go. Init. Tatamad ako maglakad, mainit. Pero go na. Chinek ko yung booking ko, alas 3 pa pala yung alas 3 yung check-in. Nakala ko alas 2. And it's only 1:48. So meron pa tayong more than 1 hour. Sige, maglakad na tayo ba? Kasi di rin naman tayo makaka-check-in para at least pagdating natin doon, konti na lang yung waiting time. Another beautiful city ng Korea, no? Daegu, no? Hindi sila nawawalan ng magagandang city. Tsaka yung city kasi dito sa kanila, hindi magulo, no? City pero hindi magulo. Tingnan nyo, ang ganda. Panalo, marami rin puno. Hindi siya super gulo. Pero medyo hawig din siya sa Seoul in a way na may mga uphill siya, ganyan, no? Mga paakyat-akyat. Sa Seoul maraming ganyan, yung mga paakyat-akyat. Parang Baguio din ang Seoul, eh, no? Maraming mga paakyat na. Hindi ako makamove sa kaka-vlog. Ayan. Ay, nag-i-stop sila. Huwag tayo mag-stop kasi mamaya na ako mag-vlog guys para mahawakan ko tag-isa, ha? Wala kasi akong dito eh, kasama. Tsaka guys, akala ko lang mainit pero matataas kasi yung mga building, hindi siya mainit. Andun yun, sa bandang yun yung araw. Ang ginawa ko, tumawid ako dito para nasasanggan ng mga tall buildings ng aking view. Ay, ang aking view, ang aking side. So, ayan. Okay lang maglakad kasi hindi maaraw. Tsaka, pa-autumn na yata. 26. Medyo mainit pa. 26 degrees. Pero kung Pilipino ka, masaya ka na sa 26 degrees, no? Hindi na yan mainit. Guys, ang taray ng city nila, may mga ganito sila sa highway, oh. Ang daming puno. Ang ganda. Ang lakas maka Christmas tree. Merry Christmas. Parang ang napapansin ko si Daegu, very city siya. Parang Seoul na city, pero mas tahimik at mas mapuno, no? Parang ayun yung una kong impression. Although nakapunta na ako dito, pero gabi kami dumating. Hindi ko masyadong napansin. Mapuno pala siya, ayan.
Mapuno yung city niya kahit dito yung mga nilalakaran ko. Ayan na, di ba? Puro puno. Puro puno. I love it. Love it. Kaya hindi masyadong mainit din, no? Mahangin. Guys, may nadaanan ako na cool na... Ano ba yan, Lego? Ang laking Lego, no? Mas malaki pa siya sa, first floor. Lego. Guys, meron akong balita sa inyo. Di ba, akala ko malapit lang. Umalis ako, nag-start ako maglakad. 1:48. It's currently 2:46, guys. 58 minutes. 58 minutes na ako, hindi pa ako nakakarating sa hotel. Malayo pala. Akala ko malapit lang sa mapa. Saktong-sakto, makakarating ako doon. Check-in time na talaga. Alas 3 na. Iba talaga si Marvy. Na-realize ko na malayo na sa kalagitnaan na ako. Sabi ko, magbubus pa ba ako? Or ilaban ko na total. Dinesisyon ko naman to. Panindigan ko na lang. Grabe, more than 1 hour pala yung lakad, guys. Hindi pala malapit. Okay lang yan. Hiking agad tayo. Para tayo nag-hiking. Mainit pa naman, no? Pawis agad tayo. Pero pagdating natin sa hotel, maliligo tayo. At least, on the silver lining, no? Diba silver lining, nakita natin si parang Gundam. Diba? Akala mo nasa Yokohama, Japan. Diba? Ang ganda. Ganda. Paniwalain mong maganda kasi isang oras ka naglakad. Maganda. Sobrang ganda niya. So guys, update 3 na. More than 1 hour na ako. Pero malapit na ako sa hotel. And then, ang masama doon, meron palang train station dito na parang less than 5 minutes nandun na yung hotel ko. At ang ganda ng neighborhood, di ba? Parang busy yung street na to, parang maraming nagaganap. But again, naglakad tayo ng parang 1 hour and 30 minutes, no? Mga 1 hour and 20 minutes yung total ko na nilakad. But worth it? Para dun sa Lego na robot, worth it na lang. Oo. Pero guys, huwag nyong gayahin yung ginawa ko kasi merong malapit na train. Huwag kayo magpakahirap. Ito oh. Dapat pala nag-train na lang ako. But that's fine. I'll just do it. Yung pagpa-uwi na lang. Pagpapunta tayo sa... Pagpabalik tayo dun sa Dongdaedo Station papuntang Seoul. At least alam natin na merong train. Tara, lakarin na natin. We're almost there. Maybe 5 minutes or less. Let's go. Hi guys, so it's our last day na dito sa Daegu, no? Sorry hindi ako masyado nakapag-vlog dito sa Daegu kasi ang dami ko lang talagang kailangang gawin and parang pahinga ko yung Daegu, pero na-realize ko ang dami palang pwedeng puntahan sa Daegu. At least meron tayong reason para bumalik dito, no? So before ako bumalik sa Seoul, sasakay lang ako ng anong tawag sa parang train station ng sa Korail ba yun? Basta yung parang train na bullet train. Sasakay tayo ng bullet train from Daegu to Seoul. Nag-check out ako ng 11 AM pero 3 PM pa kasi yung check-in ko sa Seoul. So sabi ko okay, magstay muna ako saglit dito sa Daegu. And then si Kim, naalala niyo si Kim guys, yung nakakilala natin Korean sa Japan. Do you remember Kim? Good to see you again. Yeah. Do you remember him guys? Japan. Ang hometown niya kasi is Daegu. Although ngayon sa Yongyang na siya nagtatrabaho. Hindi Pyongyang guys, sa Yongyang. Sa Yongyang na siya nag-work. Pero dito ang hometown niya sa Daegu. Tapos tinanong ko siya kung ano yung marirecommend niyang parang pang chill-chill. May nirecommend siya kanyang favorite na cafe. Favorite cafe niya daw to dito sa Daegu. So tara, tambay muna tayo ng mga few hours doon sa cafe na sinasabi niyang maganda. Then after that, pupunta tayo sa Seoul. Let's go! Nag-search na ako. So sasakyan lang natin is bus 425. So 18 minutes yung bus ride, 14 stops. So ayan, nasa bus station lang ako, inaantay ko lang yung bus 425. So see you at the cafe. Wala siyang English walang English name yung cafe. Ililink ko na lang sa description box guys. If gusto nyo rin puntahan dito sa Daegu, ilalagay ko yung link sa description box kasi sinendyan lang yung location. Tapos walang English name, naka-Korean name lang. Ayan, kita nyo ba? Ayan, sa baba. Pero ayan yung address, naka-English naman yung address. So tara. Alam niyo, nagustuhan ko yung Daegu. Parang next time magstay ako ng matagal dito, no? Maganda rin yung Daegu. So guys, nakarating na tayo dito sa coffee shop na nirecommend ni Kim, no? Ang pangalan niya is Mua. Diba? Actually, marami na akong mga nakitang Mua na coffee dito. Pero ito yung nirecommend niya kasi maganda na yung views and opinions of the guest. Kasi iwan ko na yung luggage ko dito sa baba guys kasi nasa second. Iwan ko na yung luggage ko kasi nasa taas yung kanilang cafe. Ayoko na magbitbit. At kung napanood niyo yung mga ibang Korea vlogs natin, no, walang trust issues o mga tao dito. Tsaka yung mga nakilala ko sa hostel kahapon, nagpunta kami sa park.
Iniwan lang nila yung mga gamit nila sa park. Tapos naglakad-lakad kami. Sabi nila, hindi yan mawawala. Walang kukuha dito. And true enough, wala talaga kumukuha. Yung ako na yung luggage ko dyan, wala kukuha dyan. Para hindi na tayo na-hassle magbit-bit. Let's go to the second and third floor. So guys, MUA. Sabi ko nga dati, Mall of Asia. Charot. MUA, i-push daw natin. Oh, wow. Samida. Ay, samida. Annyeonghaseyo. Wow. Guys, ano kaya masarap? Parang gusto ko mag-ganon. Crawford. Ang mahirap lang kasi walang English translation, guys. Mahirap magtanong ng bestseller dito kasi walang English translation. Wait lang. Pero parang sarap dito, carrot cake. Sige, magka-carrot cake ako for change. One carrot cake. Carrot cake. This one? Yeah. Yeah. And then, do you have iced? What's your best seller? Best coffee? Yan guys, ang ganda nga. Pakita ko sa inyo. So yan yung cafe. Dito na tayo. Yan, ito yung pinto, no? Ayan yung pinto ng cafe. And then, may mga pa-wine si Mayor. Ito yung kanilang cashier and yung mga, ang tawag dito sa ganun? Sa bar area. Pwede kang upo dito. Si ate girl. Ayan. Ang cozy. Against the light kasi dito, pero pag dito guys. Diba? Cozy. Wala pa masyadong tao kasi weekday ngayon. And kakabukas lang nila. Ang 11:30 pa lang. So, meron silang outside area. Let's pull it nga. Ayan, saran. Meron silang parang lanay area. House tour. Ayan, di ba? Ang lamig nila panahon, guys. Ayan, tas overlooking ka sa Daegu. Lang chill nga dito, parang perfect. Feeling ko kaya ito naisip ni Kim. Feeling ko kaya ni-recommend ni Kim to. Dito siya nakikipag-date sa mga girlfriend niya. No? Parang perfect siya for dating. Tsaka ang ganda pa ng weather kasi 18 degrees, guys. Parang Baguio feels. Hindi siya mainit, hindi siya kaya pa ng t-shirt, pero malamig. Ayan yung Daegu. Punta nga tayo sa itaas pa. Baka tapos na yung kape natin. Pasok ulit tayo sa loob. Cozy, no? Cozy ng cafe. Punta tayo sa third floor. Ay, ang ganda. Ang ganda ng third floor. Charan. Ang ganda. May mga magazine. Tapos ito, ang perfect. Perfect for the aesthetic. Tapos meron pa mga saksakan. Kung mag-work ka, no? Ang dami nilang outlet. May outlet sila doon. Meron din dito. Tapos sa third floor, meron ka rin view, of course. Charan! Diba ang perfect? Wait lang, videohan ko, tapos isasend ko kay Kim. Sabihin ko, nandito na ako. Ay, may pag-update. Jowa ka, be. Jowa ka, girl. Ba't di na-update? Hindi, sasabihin ko lang na nandito na ako. Thank you for the recommendations. Ganun. Wait lang, videohan ko lang. Guys, kain na tayo. Ang cute, no? Cozy lang. Tapos yung view natin. Against the light lang, pero maganda yung view. And ito hindi ko naintindihan. Sinabi ko na lang kung ano yung best nilang coffee. Sabi niya, gusto mo ba sweet? Sabi ko, yes. Parang gusto ko ng sweet today. So, parang may sinabi siya na parang lovey, gano'n. Lovey coffee. Shhh. ASMR. Sweet nga. Creamy. Tignan natin yung kanilang carrot cake naman. Parang merong cream sa dito. Carrot cake. Another cream sa gitna. Then carrot cake. Sarap. Di ba yung carrot cake? Masarap na yung carrot cake. Ni-level up pa nila kasi ang daming cream. Di ba? Kita nyo ba? Ang daming layers ng cream. No? 1, 2, 3. Tapos parang may cute na carrot image dito sa taas. Kita nyo yung taas. Yung top. Merong cute na carrots.
I like it. Actually, yung carrot cake, masarap talaga siya para sa akin, no? Parang sa lahat ng mga almost lahat ng carrot cake na natikman ko masarap. Siguro ito mas creamy lang, and then mas maraming texture kasi dito sa taas, kung nakikita niyo ito. Ayan, di ba may nahuhulog? Parang crushed, ano ba to? Crushed carrot cake. So parang from crushed carrot cake to cream to medyo thick and matigas na carrot cake. Tsaka yung mga bits, ano ba tong? Yung carrot cake meron siyang texture na parang matigas. Nuts ba yun? May mga nuts? Probably may mga nuts. Parang pag kinakain mo siya, from malambot na cream, to yung parang crushed na carrot cake, to medyo thick na carrot, to yung mga nagka-crunch na nuts. Parang ang daming texture. Pag kinain mo sa aswan, daming nangyayari sa bibig mo, no? I love. Happy. Isang tahimik pa. Parang ako yung first customer nila dito sa Daegu, guys. Kaya gusto ko dito. Kasi una-una, city siya. As in, parang siyang Seoul. As in, city na city siya. Tapos, feeling ko mas mura talaga siya. Hala, hindi ko na naman tinanong kung magkano yung kinain. Sorry, wala bang resibo to? Hindi ko tinanong kung magkano to. Nagbayad lang ako. Basta parang feeling ko mas mura talaga siya pag kumakain ako dito. Mas mura siya. Tapos yung mga cafe, mas tahimik. Kumbaga yung mga na-experience mo sa Seoul, yung city life ng Seoul, may experience mo sa Daegu. Tapos mas mura. Alam mo yun, mas mura. And then, kahapon nga may na-meet ako ng mga ka-room ko sa hostel. Yung gumawa ng itinerary kasi yung taga-US. Wala akong alam sa itinerary namin. Sumasama lang ako sa kanila. Tapos ang dami palang pwedeng pasyalan dito sa Daegu. Meron silang hop-on, hop-off na bus. Tapos every stop, magaganda yung bawat station. Parang sasakay ka lang ng bus, isahang bayad lang yun. Tapos itago mo lang yung ticket mo, tapos iikot mo na yung Daegu, ganyan-ganyan. Tapos ang daming magaganda. Sabi ko, shucks, babalik ako dito sa Daegu. Hindi namin napuntahan lahat kasi hindi siya kaya ng one day. Pero ang dami palang pwedeng gawin dito sa Daegu. Parang babalik tayo dito and then mas matagal. Kung gusto mo mag-work from Korea, parang Daegu is the best place to be. Although parang lahat naman ng napuntahan ko, ang sarap mag-work from Korea. Hindi ko na alam kung anong favorite ko sa Korea. Parang lahat ng napupuntahan ko ang ganda. No? Kaya ako I encourage you guys. Although naiintindihan ko naman kapag first time yung sa Korea, focus talaga sa Seoul, no? Pero there's more in Korea than just Seoul, no? Ang daming magagandang lugar sa Korea and I encourage you kung second time yun na, third time, try to explore other places. Busan, Jeju, Gyeongju. Ang ganda rin ng Gyeongju. Daegu. Lahat maganda. Lahat maganda, guys. Kain na tayo. Ay, hindi ko pa na-send kay Kim. Sabihin ko, Kim, nandito na ako. Tapos biglang sabihin niya, ano naman? Paki ko. Hindi. Supportive si Kim, guys, supportive si Kim sa itong Korea trip ko. Si Kim talaga yung maraming suggestion. Siya yung nag-suggest na mag-Gyeongju, kasi ito yung mag-Daegu, ito mga cafe. Tapos nagre-reply siya sa mga IG stories ko kapag nag-post ako na parang mahal yung kinain kong lunch. Tapos nag-post siya na, ay dapat sa ganito kakakain, sa ganyan-ganyan. Supportive siya sa mga ganap ko. Si Chan naman, yung isang nakilala ko sa Thailand, nagre-react lang siya. Pero pag tatanungin mo na, Chan, magkita tayo. Wala, hindi siya nagre-reply. Or baka na sa US pa yata siya kasi sa last niyang post parang nag-Europe siya, nag-Peru. Tapos ngayon yata nasa US siya, parang ganun. Kasi nga nagta-travel din siya ng 6 months, di ba? Parang matagal din siya nagta-travel. Si Kim, ang layo niya kasi nasa Yongyang siya. Like super out of way ako kung nasaan siya. Siguro sa next visit natin, bisitahin natin si Kim, no? Kahit malayo, Yongyang, kung anong mapuntahan natin doon. May na-meet ulit ako ng mga bagong Koreans, guys. Hindi ko lang sila nasasama sa vlog. May na-meet ako isa sa Gyeongju. May na-meet ako sa Gyeongju. Dalawa. Isang Navy. Tapos yung isa si Kuya, parang businessman siya dati. Dati daw meron siyang sa Bohol or Bicol ba yung sinabi niya? Nakalimutan ko na kung Bohol or Bicol. Meron siyang cafe. Kaso, because of the pandemic, nag-close daw yung cafe niya sa Bohol ba yun or Bicol. Taga Seoul siya. Na-meet ko siya sa Gyeongju. Actually, baka magkita kami. Kasi magsuseoul ako ngayon, di ba? Sabi niya, i-check niya yung schedule kasi medyo busy din si Kuya. Sabi niya, i-check niya ngayong weekend yata sa Sabado kung maisisingit niya. Pero he will try to make time daw para magkita ulit kami, magkausap. Kasi mabait din si Kuya, guys. Hindi naman siguro lahat ng Korean mabait na, pero
I'm just grateful na yung mga nakikilala ko, mga mababait. Kasi maano yung ano ko yung aura. Nababasa ko yung aura ng tao. Pag feeling ko mabait, kino-close ko. Pag feeling ko hindi kami vibe, kagaya sa Gyeongju, may mga nakaroom din ako doon na yung taga Paris, tsaka taga Germany, hindi ko talaga sila vibe. Although, may mga iba naman ako nakilala ng taga Paris na, alam mo yung sa Thailand, si Baby Boy Paris na maganda, mabait na. Pero ito talaga may nakilala ko, hindi ko talaga sila vibe. Yung parang nasa maling set of friends ako. So, hindi ko sila masyadong kino-close. Pero ayan lang na, ang dami kong chika. Ako lang kasing tao dito. Ayan, dumadami na yung tao na yan, natuloy ako. Ayan, nagkakaroon na lang tao. Nakakatawa naman. Hindi na lang ako yung customer. Pa-carrot si Mayor. Candy ba yun? Parang candy pero hindi masyado matamis. Ay guys, kasi ito pa pala, nag-send na ng parang ranking yung kulok. Ang taas ng ranking natin guys. Although, ayun, gusto ko lang ulit magpasalamat sa inyo guys. Nag-send na naman ng parang wala na ngayon yung parang hindi na sinisending clock yung parang top 100 ganun. Mas okay ngayon na para hindi masyadong yung competition, wala masyadong competition, naggawa-gawa ka lang ng content. Parang mini-message na nila kami privately na ito yung ranking mo for the month, ganun. Hindi na siya yung parang pinapost. Dati kasi pinapost siya sa buong lahat ng creators kung sino yung top 100. Pero ngayon hindi niya pinapost. Pero ang taas ng ranking natin guys. And, kahit hindi ko nasabihin siguro na hindi naman masyadong importante kung ano yung ranking natin. Pero ang taas, like ito yung pinakamataas na ranking ko sa buong year. Kaya maraming salamat guys sa hindi tayo yung number 1 ha, kasi hindi tayo number 1 pero mataas. I'm so grateful na kung anong ranking na meron ako ngayon. Ito yung pinaka mataas na ranking na na-achieve ko. Kaya maraming salamat guys. So sa pagsuporta, sa panonood ng vlog ko, sa paggamit ng Kulok discount code ko. Ayun, kasi hindi naman bago sa inyo. Of course, 'di ba, kapag mas mataas yung ranking mo, mas marami kang perks na pwedeng makuha at mas marami tayong travel na pwedeng mapupuntahan. So, malaking tulong yun para sa akin at para masustain natin yung pagta-travel. So, maraming salamat sa pagsuporta at paggamit ng marami tayo ng aking Klook discount code Marvin sa Makoklok, no? Maraming salamat. Kamsahamnida. Kakatapos lang natin doon sa cafe. Tapos ayun nga, may problema ako. Kasi di ba nag-send ako ng picture kay Kim. Sabi ko, Kim, nandito ako sa Daegu. Ay, nandito na ako sa cafe na nirecommend mo. Thank you, ganyan. Sarap ng pagkain, tsaka cozy yung lugar. Tapos bigla siya nag-reply. Sabi niya, actually, I'm going to Daegu as well today. Tapos sabi ko, wow, let's catch up. Inaantay ko pa yung reply niya. Naguguluhan tuloy ako kasi dapat uuwi na ako sa Seoul ngayon, di ba? So kung magsabi siya ng G, kung wala siyang lakad today at magkikita kami, mag-extend ako ng 1 day sa Daegu. Dito na yung mga maleta ko. Uuwi na dapat tayo. So, pupunta muna ako sa train station, no? Tapos antayin natin yung reply ni Kim. Pag sinabi niyang wala siyang plano today at gusto niya makipagkita, mag-extend tayo ng 1 day. Pag may important siyang gagawin ngayon sa Daegu, or na-mention niya lang na pupunta ako dyan, parang coincidence lang, no? Eh di, pumunta tayong Seoul. So, update ko kayo mamaya kung anong reply ni Kim. Inaantay ko lang yung reply niya at inaantay ko rin yung bus papuntang Dongdaegu train station. So, let's update you later. So yun guys, nandito na ako sa aking hotel. Motel pala to. Akala ko hotel kasi hotel yung name niya. Pero papunta ko ito. Motel para. Pero not too bad naman yan. Magro-room tour tayo soon kung gusto niyo. Pero parang okay naman siya. At least may private space ako. Tsaka hindi rin siya super expensive. Mga 1.7 lang ba ito? Ganun, 1.6 per night. Tapos guys, natutuwa pala ako kay Kim. Yung friend ko na nakilala sa Japan, si Kim. Kasi hometown niya yung Daegu, no? Pero wala siya ngayon dito. Nandun siya sa Yongyang. Tapos sinend ko sa kanya yung picture na nandito ako sa Daegu. Salamat sa recommendation niya. Kasi no, few weeks ago pa siya nag-recommend ng cafe. As in, wala kaming usapan na kahit ano man na magkita tayo, ganyan. Tapos sinend ko na yung picture, sabi ko nandito na ako sa Daegu, salamat sa recommendation. Tapos sabi niya, oh nice, by the way, I'm going to Daegu also today. So pupunta rin daw siya sa Daegu. At ang layo kasi ng Yongyang, like 3 hours away from Daegu. Tapos sabi ko na, oh nice, gusto mo mag-catch up tayo. Tapos sabi niya, G daw, sige daw, magkita kami. So natutuwa ako kasi, di ba kung naalala niyo sa last natin na vlog, introvert siya. Pag sabi niya nga, hindi siya masyadong sumasama sa mga katrabaho niya pag nag-aaya ng lumabas. Kasi nga medyo introvert siya, hindi siya masyadong nakikipag-socialize. Kaya nakakatuwa na pupunta siya ngayon dito sa Daegu. Tapos makikipag-meet pa siya.
No? Natutuwa kay Kim lately. At supportive niya nga sa mga iba kong trip sa Gyeongju. Siya yung mga nagre-recommend nun. So, sa next vlog, makakasama natin si Kim. Abangan niyo yan, no? So, mag-ano lang ako dito, mag-ayos, mag-settle down, magpapahinga, mag-charge. Tapos, in 2 to 3 hours, dadating si Kim. And sa next vlog, abangan natin ang ating Korean friend si Kim. I-explore natin yung Daegu. Siya pag-decide natin kung saan tayo pupunta. Total, taga dito siya. Siya na mag-decide kung saan tayo pupunta. No? So, I'll see you again on the next one. Bye-bye!